Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, kahit maglaho ang mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin sabihin, dakila siya. Lord, at nandito po tayong lahat, ginather niya. Handa na po ba tayong makinig, mag-praise and worship, makareceive ng blessing sa Panginoon? Yes, amen. Thank you, Lord. Ngayon po, magsimula po tayo sa ating panalangin para po i-lead ang ating Sunday service. Let's bow down and put ourselves in the presence of the Lord. Heavenly Father, we glorify you, O Lord. We worship you. We praise you, O Lord. We thank you, dear God, for your faithfulness in our lives. It is because of your loving kindness and care and protection, Panginoon. That's the reason why we are here. Thank you, Lord, for all the blessings and provisions you have given to us nitong nakaraang linggo at sa mga patuloy na ibibigay niyo po, ibubuhos niyo sa aming buhay. And Lord, we thank you for gathering us here today, Panginoon, na hindi po ito by chance, hindi po ito na pagkakataon lamang, ngunit there is something that you're going, a powerful one that gonna change our lives, Panginoon. And for those who are seeking for provision, seeking, Panginoon, sa healing, yes, Lord, we know that makakamtan po namin ito ngayon, Panginoon. And Lord, please forgive our sins. Please forgive all our iniquities, Panginoon, na hindi namin sinasadya, unconsciously, at mga deliberately, Panginoon, na naming nagawa. Pakalinisin niyo po ang aming puso, Panginoon, nang kami po ay maging acceptable in your presence, Panginoon. Please accept all our sacrifices of worship, praise, and prayer, Panginoon. Allow your Holy Spirit to be in our midst. Gawin niyo pong matabang lupa, Panginoon, ng aming mga puso
so that, Panginoon, that your peace, we may be able to listen, to understand, and apply your words that we are going to receive from our pastor into our lives. And Lord, kayo po ang humawak. We offer you this Sunday service, Panginoon. Control niyo po ang aming Sunday service from the sound system to the worship, Lord, to our pastor, presider, and prayer leaders, and most especially, Panginoon, ang mga taong nandito po sa inyong presence, Panginoon. And Lord, pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang aming pastor na maghahatid po sa amin ng inyong salita. Bless him, Panginoon, with your boldness, your wisdom, Panginoon, na maihatid po ang inyong salita at tumimo sa aming mga puso. I-bless nyo, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, ang aming mga pastor, Panginoon. And yes, Lord, we are raising this Sunday service to you, ang aming gawain. And we ask this through your Son, Jesus, who lives and reigns forever and ever. Amen. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah. Sabihin po natin, praise the Lord. God is good. And all the time, God is good. Wala po tayong isang hangarin sa umagang ito, kundi magbigay ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipili upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Tunay na pagsamba ang alay ko. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipili upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Tunay na pagsamba ang alay ko. Umaga, umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Tunay na pagsamba ang alay ko. Paglilingkuran, aming handugan, sa papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, aming handugan, ang Panginoong Jesus. O kay buti ng Panginoon, o kay buti ng ating Diyos, laging sapat. Amen. Di na tungkulang tapat
Minsan pa po, o kay buti ng Panginoon. O kay buti ng Panginoon. Yes, Lord. O kay buti ng ating Diyos. Lagi. Amen. At di nagkukulang. Yes, Lord. Tapat, kailan pa man, paglilingkuran, aming hahandugan ng papuri at pasasalamat. Yes, Lord, in Jesus' name. Paglilingkuran, aming hahandugan ang Panginoon. Jesus, papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, aming hahandugan ang Panginoon. Jesus ang Panginoon. Yes, Lord. Jesus ang Panginoon. Jesus. Paglilingkuran, aming hahandugan ng puri at pasasalamat. Paglilingkuran, aming hahandugan ang Panginoon. Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Tunay nga, Lord, naririto kami, Panginoon, upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang ihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Itaas po natin ang ating mga tinig sa ating Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo.
wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Yes, Lord. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa wala kang katulad. Yes, Lord. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 akang katulad. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Yes, Lord. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, dakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, O Diyos. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, yes, Lord. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, iangat po natin ang ating tinig sa ating Diyos. Yes, Lord, wala kang katulad. Oh, hallelujah, Lord. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon,
sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Tunay nga, Lord, mula pa noon, ngayon at magpakailanman, hindi ka nagbabago. Tunay nga, Lord, na tapat at dakila ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Wala kang katulad, O Diyos. Kaya, Lord, naririto kami, Panginoon. Ibinibigay namin ang mataas na papuri at pagsamba dahil kayo lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Bigay po natin ang malakas na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah, Lord! Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Panginoon, tanggapin mo po ang aming mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. At ngayon naman po, dadako na po tayo sa pagtanggap ng salita ng Panginoon from our Pastor Archie. Pastor. Praise God. Thank you, Lord. Muli ho, palakpakan natin ang ating dakilang Ama. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang pagpupuri po ay bahagi na ng pagiging isang mananampalataya o Kristiyano. Talagang wala nang hihigit na papurihan, patuloy na pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. Kayo ho ba'y excited pagka nananalangin po? Ako po'y pag-uuwi ng bahay po, glory to God po, ang inaasam-asam ko, pag-upo ko po doon sa akin pong lamesa, ay magpasalamat at manalangin sa Diyos. Yun po yung buhay na talagang ganap at kasiyasiya, na tayo po'y nakikipag-ugnayan sa atin pong Ama. At si Jesus po ang sentro ng ating buhay. Napakaganda po, wala na pong hihigit po. Ako po'y magsi-50 na at hindi ko na kailangan ng yaman ng mundo na ito. Hindi ko na kailangan ng katanyagan pa ng kung ano pong maibibigay ng mundo na ito. Ready na po ako kung 15 years o 10 years na lang itatagal ko o 20 years man po sa habag at awa ng Diyos. As for me and my family, we are going to serve the Lord. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Doon po sa ating tema na tinatalakay po, no, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino man ang nagnanais na sumunod sa akin, kinakailangan niyang itakwil ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Na mga napakagandang talata po na sinasaad po ng Biblia, ng isang tunay na mananampalataya ho, hindi po basta-basta lang pong tinaglay natin yung pangalan ni Jesus, ano ho. There must be something po na hinihingi si Jesus sa atin at yun po ang ating isinusukli po sa Kanya. Pasanin nyo ang inyong krus, kinakailangan po na taglayin natin yung aral ni Jesus at patuloy po na sumunod po sa Kanya. Kaya po sa pagtatapos po nito pong third quarter, ang atin pong tema tungkol po sa kabanalan. Krus, ano? Kabanalan, meron pong runong o karunungan, yung pong ugnayan, at lalo't higit po yung sigasig natin na dapat taglayin kay Jesus. Kung napapansin nyo po, pinag-aralan natin sa mga Bible studies natin po na mga nakaraan, halos lahat na ng bahagi ng katawan ng tao. Can we say amen? Nakakasubaybay po ba kayo sa mga Bible studies? Yan po yung naka-record po at kung titignan ninyo, halos lahat po, diniskas po at pinahayag ng Panginoon ang kabanalan ng mata,
ang kabanalan ng puso, ang kabanalan ng tenga, lalo tigit po ang kabanalan ng ating dila. Amen po ba? So halos lahat po. Kaya po sa preaching na ito, pinamagatan naman po natin kabanalan sa ating kapanahunan. Hindi na po banal ang mundo ngayon, mga kapatid. Hindi na po nakikita ang mga gawi at aral ni Jesus. Sabi po ng Daniel 12:4 po, lalaganap ang kaalaman sa mundo na ito. Totoo po, ang tao po'y magpaparoon, ang tao po'y magpaparito, at lalago ang kaalaman. Ang mga masasama po, lalo magiging masama. Ang lahat ng mga mabubuti po ay lalong maging mabubuti. Kaya humadi-distinguish po at magniningning po ang lahat ng mga alagad po, ang lahat ng mga hinirang ni Jesus. Kayo ika ang ilaw, kayo ika ang asin ng sanlibutan na ito. Kaya po, dito po sa kabanalan sa ating kapanahunan, let us take the opportunity po. Ako po, palagi ko pong tinitignan yung edad ko, hindi na po tatagal ang buhay ko dito sa mundo na ito. Pagpalagay niyo po, umabot ng 100, napakabilis lang ho ng 50 years, kapatid. Napakabilis lang ho ng 20 years, napakabilis po ng 15 years. Kaya pag pinagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, teach me to number the days of my life in this world so that I may have a heart of wisdom. Turuan tayo, yung ikalawa na po yun, pagpasok ng April, yung runong, karunungan ng Diyos. Teach me to number the days of my life in this world so that I may have a heart of wisdom. Mag-50 na po ako. Kumbaga po sa mga antik na yung buto ko. Antik na yung buhok ko. Ako po ay pasok na sa pagiging antik. Ano po nangyari dun sa 50 years na tinagal natin sa mundo na ito? Pinabayaan ba natin? Sinayang ba natin? Ano naging resulta po nung isa pong beles na binigay sa atin? O yung isa po na salapi? Umani ba ng isa pa? Yung pong binigay po sa ating 5 salapi, umani ba ng 10? Yung pong 10 ho, umani ho ba ng mas marami pa? O isinilid ninyo at itinago lang natin sa ilalim ng lupa? Sabi po ng aklat ng pahayag dito po sa Kapitulo 22:14, ganito po ang sinasabi ng atin pong Panginoon. Pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ama naming makapangyarihan, napakabuti mo at talagang makapangyarihan ng iyong mga salita. Kami po na mga makasalanan ay binabago. Kami po, Panginoon, dati na makamundo ay ginagawa ninyong makalangit. Kami po na walang pag-ibig ay pinupunuan ninyo, Panginoong Diyos, ng inyong pong aral tungkol po sa kahabagan, tungkol po sa pag-ibig, tungkol po sa grasya, upang kung paano kami kinababagan ninyo, ang mga tao pong nagkakamali sa aming paligid ay gayon din naman po ay kahabagan din namin. Maraming salamat po sa mga aral na ito, lalong-lalo ng kabanalan po sa aming kapanahunan, na sana po'y buksan ninyo ang puso ng bawat isa, maging ang mga nanonood po online, ang lahat ng naririto po sa loob ng church, na kami po'y makapagbigay ng kaluwalhatian, anuman ang aming sasabihin, anuman ang aming gagawin, maging anuman ang aming kakainin o aming iinumin, Panginoon, maging kaluwalhatian mo ang lahat ng bagay na aming lalakaran. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papuri po at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. We pray to the Lord. Amen at amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin po ang Ama. Dito po sa mga talata ng Biblia na ito, ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan. Does it mean, Pastor, na kailangan tayo lahat na pupunta rito, malinis yung damit natin? May mga bagay ang Biblia ho na pisikal, may mga bagay pong tinuturo ho na espiritual. Ito po hindi pisikal. May mga tao po, hindi magaganda ang damit po, ang kanilang mga damit po luma, pero maganda ang kanilang kasuotan sa mata ng Diyos. Sabi ng talata ng Biblia, hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos? Sa makatuwid ho, yung ating katawan na sinasabi po rito at ang kasuotan na ito ay nangangahulugan pong ang kaluluwa ng tao. Ang paanyaya po ng Bible, pinagpapala ng Diyos ang naglilinis ng kanilang kasuotan
sapagkat bibigyan sila ng karapatan na pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay po ng buhay. Alam niyo po, temporary lang ho yung mundo natin ngayon. Yung mga success po ng mga negosyo ninyo may hangganan po. Yung pong pagkakaluklok natin, pagkakaupo po natin sa mga mataas na position po, pahiram po ng Diyos yan. Darating ang time po, may mga papalit po sa atin, may mga mas mahuhusay po, may mga mas magagaling po. Yun pong ating pamilya, pahiram lang po ng Diyos po yan. Darating ang time, mawawala po si tatay, si nanay. Darating ang panahon, tayo susunod, maiiwan yung mga anak po natin, sapagkat wala pong permanente sa mundo na ito. Kaya nga ho, ang matalinong tao nag-aaral po ng salita ng Diyos, ito po'y tinatanggap niya, pinagpapala ng Diyos ang naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatan na pumasok sa lungsod. Ano pong lungsod ito? Ito po ay ang langit. Ito po ang kinasasadlakan ng buhay na walang hanggan. Binigyan sila ng karapatan na pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na siyang nagbibigay ng buhay. Do not aim for anything in this world po. Bulok po ang mundo na ito, masisira po. Baka po ang pag-asa natin naririto. Baka akala ko natin, gaganda pang kalagayan ng mundo. Paprangkahin ko po kayo sa sinasabi ng Biblia, sumasama po ang mundo at ang mundo po natin ay wala ng pag-asa. Ang pag-asa ng mundo na ito, kung ilalaan natin ang puso natin kay Jesus. Amen? Pero habang naririto po tayo, wag na ho kayong umasa dito sa mundo na ito na nawa ay gumanda yung kalagayan natin, bumaba ang presyo ng ganito. Mga kapatid, pahirap ng pahirap po ang mundo natin ngayon. Ang tanging inaasahan po ng lahat ng mananampalataya, ayun pong lungsod ni Jesus. Ito po yung bibigyan tayo ng karapatan na pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy, na ito po hindi na tayo mamamatay at makakasama po natin ng isang maayos, pinakatumpak, perpekto, pinakamaganda kong paglilingkod na ang atin pong Pangulo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Can we all say Amen? Hallelujah. Kaya nga ho, sa mga aralin po na ito, no? The best preparation for heaven is here on earth. Hindi nyo ho ba napapansin? Tinetest po tayo rito. Ang hirap po ng aral ni Jesus, mahalin mo ang iyong kalaban. Kasi pagdating po natin sa langit, hindi po tayo pwede roon sa loob ng langit na hindi po tayo pwedeng mangag-ibigan sa isa't isa. Naalala niyo po yung isang passage sa Bible, ano ho? Naroroon po si Saul. Pag binasa niyo po yung Acts chapter 9, tinitignan ni Saul, ano ho? Sino pong tinitignan niya at natutuwa po siyang pinapatay? Walang iba ho kundi si Esteban. Tuwan-tuwa siya nung hindi pa siya nakakakilala sa Diyos. Sabi niya, buti nga sa tao na ito at mamatay ka. Batuhin ka nawa at mawala yung buhay dito sa mundo na ito. Pero dumating po yung time, nangusap ang Diyos kay Saul at siya po ay naging mananampalataya. Si Saul po nagpalaganap ng halos lahat po ng isinusulat dito po sa aklat ng Bagong Tipan. Ano po nakita natin ngayon, ano ho? Kung hindi po ituturo ng Diyos ang mga talatang ibigin mo ang iyong kaaway, baka ho pagdating sa langit, mag-away si San Esteban po at saka si Pablo. Dahil si San Esteban po ang naging sanhi ng kamatayan ni Esteban. Si Pablo ho naging sanhi. At ito naman po si Pablo, pinapatay din po siya pero pinatawad niya ang lahat ng pumatay sa kanya. Naniniwala ho ba kayo si Esteban at si Pablo magkikita sa langit? Pagkikita ho nila sa langit, masama ho ba ang loob pa ni Esteban kay Pablo? Hindi na, tinuro ng Biblia yun eh. Mangag-ibigan nga kayo sa isa't isa sapagkat sino man ang umiibig sa Diyos ay nananampalataya rin naman sa Kanya. Kaya mga kapatid, ano ho? Napakaganda ho, naglilinis na tayo ng ating kasuotan. Yung kasuotan po, yung atin pong kaluluwa. Yung mata, yung atin pong mga kamay, yung tenga natin, yung dila natin, lalo tigit po ang puso natin. Una sa lahat, sabi po ng Biblia, mga kapatid, ano ho, ito ho, pinag-combine ko lahat para hindi nyo makalimutan. Kabanalan ng puso o ng isip. Isa pong Bible studies yan, kung ako nagkakamali, preaching po na pinahayag natin dito sa pulpit. Ano pong sabi ng Santiago 4:8, mga kapatid? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan.
Linisin ninyo ang inyong puso, kayo na pabago-bago ang inyong mga isip. Bakit po tinuturuan tayo na maglinis ng ating puso? Pastor, sabi po ng Biblia, wala nakakaunawa sa puso, di ho ba? Jeremias 17:9, sinasabi po ng ating Panginoon doon, higit sa lahat ang puso ay magdaraya. This is very important to know the context of the Bible kasi sa sariling kakayanan mo, hindi mo po pwedeng malinis ang iyong puso. Kaya nga ho, ulitin ko lang ho, nakalagay po sa passage ng Bible po, sino ang makakaunawa, sabi ni Jeremias dito po sa 17:9, sinong makakaunawa sa puso ng tao? Ito ay mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kabulukan ng puso. Mga kapatid, ang heart natin ho, mali ang motibo niyan. Naniniwala tayo na nakaangkla ang ating paniniwala that we are totally depraved. Pagka naniwala po tayo na likas tayong makasalanan, doon po mabubuo yung tiwala nyo kay Jesus eh. Kaya po yung mga hindi naniniwala doon po sa aral na ang kaligtasan po ay hindi na mawawala, they don't believe in total depravity po. Sa likas na kasalanan ng tao, na kung hindi pala pwedeng mawala ho yung kasalanan nila, no ho? Katulad nung sinasabi nila, makagawa po ng isang pagkakamali, tanggal ang kasalanan ang atin pong kaligtasan. Lahat ng tao po ay mawawalan ng kaligtasan. Kaya ho, dapat iyon ang unang-unang i-admit po ng isang tao. Tayo po ay likas na makasalanan. Ang puso natin po'y mandaraya, walang lunas. Pero sabi ng Biblia, linisin ninyo ang inyong mga puso. Paano lilinisin yung puso, mga kapatid? Paano ho ito magkakaroon ng panibagong kaluluwa, panibagong espiritu po mula po sa puso ng isang bato? Paano siya magiging pusong isang laman? Ano nyo, sabi po kay Propeta Ezekiel ng banal na espiritu, mga kapatid, sa 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Hindi naman ho tayo magbabago ho ng puso eh. Ang nagpapalinis po ng pusong ito ay walang iba po kundi ang banal na espiritu ng Diyos. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong isang pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod ninyo ang aking mga utos. I will give you my spirit, says the Lord. Kaya ang atin pong taglay-taglay ngayon, not on our own strength, not on our own power, but by the Spirit of the living God. Isa pong naobserbahan ko po, na may isang kasalanan po akong paulit-ulit talaga, hindi ko makontrol po eh. But I kept on struggling, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, talaga pong ito po ang nagpapababa ng aking moral, bumabagsak po ang prayer life ko, dahil sa isang kasalanang paulit-ulit kong nagawa. Pero Lord, pinangahawakan ko yung mga salita ninyo na sa pamagitan ng Espiritu, yung pong pusong masuwayin yung puso ko, Lord, bibigyan niyo po ng isang pusong masunurin. Minsan namamangha po ako, yung mga ganong uri ho ng mga habit, nawawala. Praise God, hindi ho sa sariling kakayanan ng tao. Yung talagang mga habit po na dating gustong-gusto ng katawan ninyo, isinusuka ninyo, dahil yung Espiritu po ang nagpapasuka sa inyo ng mga kasalanan. It is not on your own might, it is not on your own power, but it is on the Spirit of the living God. Kaya pala ho ako naniniwala ngayon, ang pinakamatinding mirakulo na pwedeng gawin ng Diyos, yung isa pong taong drug addict, baguhin ng Panginoon. Yung isa pong lalaki na may pusong babae siya, siguro, gaya ng pinapahay ko, hindi masama na medyo mahinhin ng kilos natin. Pero yung may karelasyon siya at dumating ang banal na Espiritu sa kanyang buhay, tinalikuran niyo po yung ganong uri ng relasyon, makikita niyo po, there is still miracle right now. Sa kanila na ho yung bumubuhay ng patay, nagpapagaling po ng mga pilay, inyo na yan. Basta ang pinangahawakan ho na mirakulo ng church na ito, yung makasalanan pwedeng baguhin ni Lord sa loob ng church na ito. Can we all say amen? Hallelujah. Kaya mapapansin po ninyo, yung isipan ng tao, yan ho yung puso, yan po yung marumi. Yan po yung pinag-uusapan natin sa lamesa, yung isang taong ayaw natin sa church.
Yan po yung reklamador na atin pong mga puso. Wala nang magandang ginawa ang Diyos sa buhay natin kundi magreklamo. Yan po yung puso na mapanghusga. Yan po yung pusong magnanakaw, nanghihinayang magbigay sa gawain ng Diyos. Yan po yung puso po na tumitingin ng may kahalayan sa kanyang mga mata. Lahat ho yan konektado sa puso. Bakit ho? Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ng tao'y mandaraya at wala na po itong lunas. Pero napakaganda ng sabi po kay Ezekiel, ang puso mong masuwayin, papalitan ko ng isang pusong masunurin. Minsan hindi ko po maintindihan ang Lord po sa kanyang pagbabagong ginagawa. There is a time po na mararanasan niyo po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na I pray po, yung mga pagbabagong ganyan, no, mararanasan niyo po yan, you go to the deep spirit of praying unto the Lord. Kasi naroon po yung talagang pagbabago ng Diyos eh. You read the Word of God, hindi po para magkaroon kayo ng katalinuhan, kundi para lakaran po yung kalooban ng Diyos. You pray for the Lord, walang nakakakita, at pagkatapos so mga kapatid talaga pong, Lord, I give everything to you, may gagawin ako mamaya. Have a heart of gratitude. Lahat ng mga gagawin po natin, pasalamat sa lahat. Binigay ko na po sa inyo yung example, salamat sa tubig, salamat sa pagsikat ng araw, sa libreng hangin. Minsan nga ho, matatawa ho kayo. Ako po ay, alam niyo naman ang lalaki, pagka umiihi po siya, di ba, parang nanginginig siya ng ganon. Pagkatas po umihi, baka matatawa pa kayo eh. Salamat, Panginoong Diyos, napakasarap ng pag-ihi. Can we all say amen? Salamat po Diyos, wala pong kahirap-hirap nung ako'y dumumi. Blessing po yun kapatid eh. Salamat po Lord, paghiga ko po, tulog ako naghihilik pa. Ako po ay maraming ginagawa, pero nakakatulog po ako ng 8 hours a day. Can we all say amen? Ano pong mga aalisin ninyo? Alisin nyo yung Facebook ninyo, alisin nyo po yung inyong mga Instagram, alisin nyo yung mga YouTube ninyo. Pagkatapos ng Bible studies, kakain ka, tulog ka na kapatid, magpasalamat muna sa Diyos. Pagtulog mo ng alas 9 po, pagkatapos po ng kumain po, paggising ninyo, ayun na, magkakaroon na ng Bible studies. Napakasarap po ng pakiramdam dahil alam nyo po, iniingatan ng Lord ang inyong buhay. Guard your hearts because your hearts is the spring well, sabi pong ganon, of your life. Yan po ang bukal ng ating buhay. Diyan po nanggagaling lahat ng kasalanan sa isipan. Think of what is noble, of what is perfect, of what is trustworthy, of what is excellent. Think of what is pure. At ang lahat ng bagay na yan, sa Pilipos 4:8, pag-isipan ninyo, ang sabi ika ni Pablo. Ikalawa mga kapatid, yun pong kalinisan ng ating salita. Ito po. Sabi po ng awit 24:4 hanggang 5 po. Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, tignan nyo kasama yung isipan, yung heart, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. All forms of sexual immorality, impurity, lust, evil desire, and greed, which is a form of idolatry. At hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Can we say amen? Ito po yung isang bagay na lahat tayo, guilty tayo, marumi talaga ang ating labi. Sabi po ng Lucas 4, sa 6:44 po ng Lucas, ang isang masamang tao ay kumukuha ho ng masama mula sa kanyang puso. Ang isang mabuting tao ho ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso. Sapagkat kung ano ang laman ng puso, siya po ang bukang bibig ng isang tao. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya po mga kapatid, alam niyo po, pag nakita natin, do away, Sabing ganon, of all forms of sexual immorality, impurity, lust, evil desire, and greed, and all forms of idolatry. Doon po sa Colossians chapter 3, verse 5, I also emulate chapter 6, chapter 7, ituloy po natin doon. Get rid of all anger, get rid of all rage, get rid of all malice, lying lips, and slander. Bakit tinuloy-tuloy ni Pablo po? Doon po sa aklat ng Colosas 3:6. Kasi lahat ng lumalabas dito, nanggagaling po sa puso ng tao. Kaya napakahirap po, pinakamahirap pong kontrolin talaga po ang dila. Sa mundo natin ngayon, ang mundo natin ngayon
talagang chismoso. Ang mundo po natin ngayon, mapanirang puri. Ang mundo po natin ngayon, punong-puno ng fake news. Ang mundo po natin ngayon, mapanlait. Ang mundo po natin ngayon, nagsasabi ng masama laban sa kanyang kapwa. What sets the difference para sa isang mananampalataya ng Diyos? Hindi na tayo nagbababad sa chismis, kapatid. Alam niyo po, no? Minsan, yun ang isang bagay na kahinaan ko, lalo na pag sa opisina. Minsan ho, ako na ang huli sa balita ngayon. Wala akong kaalam-alam. Lahat sila may alam. Ano pong nangyari? Sir, ganito po eh. Meron na namang may intriga na naman. Opo. Wala na akong panahon sa ganyan. Mas marami akong mahalagang gagawin. Ganun po maging attitude natin ngayon. Hindi na po mahalaga sa akin yan. Dahil kung ano yung kasalanan na ginawa niyan, ginagawa ko rin. Can we say amen? Kaya hindi mahalaga sa akin kung anong ibabalita mong masama sa kanya. Ang mahalaga sa akin ngayon, paano ko mapaglilingkuran ang Diyos. Minsan ho, yung dila natin, galit na galit, meron gustong pintasan. Ay, sabi ko, hallelujah, Lord. Putulin niyo to, itong pintasero ho, spiritually na dila ko. Kasi ayaw kong mamintas, Panginoong Diyos. Ang gusto ko, purihin ka, pasalamatan ka, at dakilain po lahat ng bagay po na ibinigay ninyo sa akin. Ngayon po, nagkaroon ng reversal. Sana ganun ang gawin natin, kapatid. Glory to God. Yung mga bagay na hindi natin napapasalamatan, ay, bigyan niyo po ng pasalamat sa ating Panginoon. Pati yung mga meriendang hindi po nakalimutan ipagpasalamat, may faculty, lumapit, nagbigay ng suman, kinain ninyo, sa sobrang gutom, nakalimutan mag-pray. Papaalala ng Lord yun, pag-uwi ninyo, Lord, salamat sa suman kanina. Yung pagsakay natin sa jeep, nanalangin ka, Panginoon, ingatan niyo po ako. Pag-uwi mo sa bahay, tulog ka na agad. Nakalimutan mo magpasalamat sa Diyos. Na-aksidente ka? Hindi. Did you give thanks to the Lord? Nakalimutan. Pero subukan yung i-reverse yan, lahat ng mga ginagawang kabutihan talaga ng Diyos. At kung minsan pa nga, Lord, nadulas pa nga ako kanina sa jeep, pero salamat pa rin, hindi ako namatay. Can we say amen? Baliktarin ho natin yung dilang masama, lahat ho pagpapasalamat, lahat po to strengthen, to encourage, and to give comfort. Sabi, mapalad ang naglilinis ng kanyang kasuotan sapagkat papasok siya sa banal na lungsod ng Diyos. Kaya po pag may mga tumpukan ng chismisa ng ganyan, lumayo kayo, kapatid. Pag may nag-open na sa pamilya ninyo na may kinaiinisang tao, sawayin ninyo. Si Pastor Noli, naalala ko dati, hep, hep, gumagano yan, di ba? Hindi hooray, ha? Sinasabi ni Pastor Noli, hep, 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 tama na, tama na. Pastor Noli, meron ho akong balita sa inyo. May nangyari sa chef, hep, 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 tama na. Ganun po. Hindi naman ho kasi mahalaga na yung maririnig nating mga balita ho na yun eh. Asikasuhin natin ang relasyon natin sa Diyos. Can we say amen? Kaya ho yung di lang mahilig ho na magchismis, puputulin ng Diyos yan sa panibagong puso. Ikatlo, kapatid, yung kalinisan ng ating paningin. Ay, hallelujah. Sabi po ng awit, 119:18, buksan mo ang aking paningin. Saan? Sa kalaswaan? Saan? Sa mga masasamang babasahin, buksan mo ang paningin ko sapagkat nananakbik akong masdan ang kabutihang idudulot sa iyo ng aking aral. Sa akin ang iyong aral, sabi po ng Biblia. Alam niyo po, whenever I open my YouTube, ang talagang hinahanap ko niyan, hanapin ko si Pastor Ed. Titignan ko yung doktrina niya. Hahanapin ko po si Reverend Paul Washer. Talaga magbababad ako dyan. Si John MacArthur po, nako kapatid, talagang lahat ng kanyang mga libro, meron po ako, binabasa ko po. Kahit mag-invest ako dyan, wala akong pakialam po. Basta meron akong koleksyon, binabasa ko. Binubusog ko yung mata ko, binubusog ko yung aking puso. Pero kung mga nakita ko preaching ni Kiboloy, di bali na lang. Kasi binibigyan ako ng Diyos po ng discerning spirit. Sana ho may discerning spirit kayo. Ito po, alam niyo ba may mga kaibigan po ako na mga Mormon po sila. Ako'y galing sa dating daan. Sobrang ang babait ng tao niya, nagbibigay po ng libreng pagkain yan lahat. Pero pinangahawakan natin yung faith po, Isaiah chapter 64 verse 4 po, lahat ng mabubuting gawa ng tao, basahan lang sa harapan ng Diyos kung hindi mo ginawa sa pananampalataya kay Jesus. Good works cannot save you, kapatid. Kahit anong buti mo, impyerno ka talaga niyan.
Actually ho, nakikita ko na in the day of judgment, maraming magrereklamo po sa Diyos eh. Lord, nagbigay kami ng libreng dialysis. Na nga yung sinasabi po ng Matthew chapter 7 verse 21 eh. Away from me, you evildoer. Lumayo ka sa akin, ikaw na gumagawa ng katampalasanan. Nagbigay kami sa mahirap katampalasanan? Oo. Bakit ho? Kasi walang makakaabot ng kalwalhatian ko. Ginawa mo yon dahil sa iyong sariling kakayanan. Kaya po napakapalad natin, kapatid, ano ho? Bakit ho? We can do the same. Pwede tayong magbigay. Simulan na ho ng church natin. Pwede tayo ho na kumalinga sa mga mahirap, tapos nasa ilalim ng pananampalataya kay Kristo. You are up for reward. Makukuha po natin yung mga pagpapala ng Diyos. Kaya ho yung paningin natin, sabi po ng aklat ng Biblia ho, in the book of Matthew, no? Ang atin pong paningin, in Matthew chapter 6 verse 22, ang mga mata po ang ilaw ng ating katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ito po yung paningin po na hindi naiinggit sa kanyang katabi. Ito po yung paningin po na hindi pinagnanasaan po yung ibang babae maliban po sa kanyang asawa. Hindi masama po magnasa. Pagka ho yung mata ninyo, yung puso ninyo, yung pakikipagtalik ninyo, pinagnanasaan ninyo yung asawa po ninyo. Pero nadidistort po ng demonyo ho yan. Pag ang pinagnanasaan na po nito, yung mga babae po, katulad ng sinabi ko po, minabasa po ako sa isang libro, nasang-nasa ho siya dun sa babae po na nagpo-pornografiya ho. Yung pala yung babae pala na ho yun, nagpakamatay na. Hindi nyo ba nakikita ho yung katakot-takot na espiritu na ho ng masama ho yun? Biro mo, pinagnanasaan mo, nag-suicide na nga yung babae dahil hindi niya matanggap po yung ginagawa niya. Pero laganap na laganap po yan sa mata po ng sanlibutan ngayon. Yung pong mata ho natin na talagang pagka nakakita po ng ibang bagay, inggit na inggit ho tayo, nakakita ho tayo ng bag na nais natin, sasakyan na hindi naman natin kayang bilihin, bahay na hindi naman po dapat para sa atin, nagkakaroon po ng maling pagnanasa ang ating puso. Get rid of yourself of sexual immorality, impurity, lust, and evil desire. Sabihin nga ho natin, evil desire. Yan, kasama na ho yan. Bakit sila ganito? Ganyan kami. Alam niyo po, yung isang pamilya, masarap po ang buhay. Wala kayong dapat patunayan sa mundo. Can we say amen? Kakain kayo, hindi niyo kailangan i-upload po yan. Pupunta kayo sa isang lugar, hindi na niyo kailangan i-announce po yan. Magde-date kayong mag-asawa, hindi na niyo dapat sabihin po, nagmamahalan kami at naka-holding hands kami. Nung nag-uusap kami mag-asawa, alam natin sa isa't isa, Daddy, na siguro, habag at awa ng Diyos, mamamatay ka na, mamamatay ako, nagmamahalan tayo. Sabi ng mga langgam, hihi! Kita nyo, audience namin, mga langgam. Kasi sila naman na mahilig sa matatamis eh. Dati ho yan. Kaya ho galit na galit yung aking asawa ho eh. Yung nag-kiss kami, nag-picture, upload ko to. Papatukan kita pag in-upload mo yan. Kasi nakakawala ho ng privacy yun eh. Sabi ko, yung nag-aaway tayo, pwede ko i-upload. Yung hinagisan kita ng pinggan, binambu mo ako ng walis tingting, yung mga ganon. Wala ho nag-a-upload na ganon sa mga pamilya. Kasi ang mga Facebook po, karamihan ng pinapakita niyan, peke. Hindi ho yung tunay na nangyayari sa buhay natin. Hindi ko po sinasabing masama ho, baka hindi na kayo mag-Facebook ha. Ang Facebook ho, napakabuti po niyan sa communication natin dahil nagpe-prayer po kami sa pamagitan ng messenger ng Facebook. Pero gaya ng pinapakita ho natin, let us be happy for them. Ay, nakabili sila ng bagong bahay. Sabi ng Panginoon, buksan mo ang paningin ko, nananabik ako, mabuksan sa mga mabubuting aral mo. Ano pong sabi ng Panginoong Diyos? Masiyahan tayo para sa ating kapwa kung sila'y pinagpapala ng Diyos sa aklat ng kawikaan po. Nano pong sabi po, pagka nakatingin po tayo, wala ako niyan, sila meron, huwag kayong maiinggit. Minsan, meron pong dealing talaga ang Panginoong Diyos. Hindi tayo pare-pareho ng bahay po, pero yung bahay na binigay sa atin ng Panginoon, mansyon man yung kanya, sa inyo man po ay parang squatter, pero sa inyo ho, pamilya ang nakatira. Doon po sa mansyon, hiwa-hiwalay sila. Nakakalimutan ho natin yung mga magagandang tinuturo po sa atin sa Biblia.
Minsan naiinggit tayo, napakamamahal naman pala nung ginagamit na cellphone niya. Yung pala kapatid, pinag-ipunan ng matagal. Huwag tayo maiinggit po sa ganun kasi lust of the eyes po yun. Kung halimbawa ho, pinag-ipunan niya, hinuhulugan niya po, tapos tayo ho, ang dami pa nating patutsada po. Let us enjoy life kasi maikli lang po yung buhay ng tao. O kaya nakita niyo po, pambihira kumain sa mamahalin minimum wage earner lang naman po. Yung pala pinag-ipunan niya kasi po, nais niya namang i-treat yung anak niya. Hindi na ho natitreat yung anak ko dahil nga sa sobrang hirap ng buhay Huwag na nating punahin huwag na ho tayong mainggit. Maging maligaya at masaya tayo para sa pag-unlad ng iba. Can we all say amen? Kasi ang paningin ho masama. Ika-4, kalinisan ho ng ating pandinig. Sabi po ng Bible, Luke chapter 11 verse 28, ngunit sumagot siya, higit na pinagpapala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. Ano po sabi ng pahayag doon po sa una 3? Mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakikinig, mapalad ang tumutupad ng salita ng ito sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon. Saan ninyo ibinabaling yung pandinig ninyo? Marami ho ba ditong marites? Kayo ho ba, may nag-away lang sa kapitbahay nyo, nakatago pa kayo sa palmera ninyo at nakikinig? Ano ba yung nangyayari doon? Nakakita po ako ng ganyan, pati aso kasama ho nakikinig Lahat, aso, pusa, yung asawa, tapos mamaya-maya ho, di ba? Iba na yung binabalita. Meron ho tayong laro na ganun dito yung ipapasa-pasa ho sa pakikinig, no? Ang sinabi halimbawa po, napakaganda ng Pilipinas, pagdating sa dulo, iba na ho yung sinabi, kapatid. Bakit? Ang tenga ho ng tao, hindi po reliable yan. Ano po sabi tungkol sa pakikinig? Sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nagsisimula po sa pakikinig, kaya mahalaga to. At pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po sinasabi rito, higit na pinagpapala yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Saraduhan niyo ho yung tenga ninyo. Meron akong chika, matindi ito. Sabihin nyo na lang doon sa kaibigan ninyo, hindi ako interesado. Mas interesado ako kung ang balita mong dadalin sa akin na sasama ka na sa church. Can we say amen? Minsan ho kasi, nakikisama sa atin pero may chika na dala. Pag sinama naman po natin sa church, ayaw na. Pero sabihin nyo, kung ang balita mo sa akin, sasama ka sa linggo, sige, pakikinggan ko yan. Pero kung ang balita mo, i-chismis mo na naman si Mariana, kaibigan mo hindi nagbayad ng utang, problema nila yun, kapatid. Wala kang pakialam dyan kung hindi nagbabayad ng utang yon. At ang tenga natin na yan, lalabas po yan dito dahil ikukultivate ng puso yan, pati yung mata mo, maiinis na rin kay Maria. Sama-sama po yan. Ang ating salita, ang puso, ang pakinig, at ang atin pong sasabihin, magkakaisa po sa kasalanan. Again, ang pananampalataya ay nagsisimula po sa pakikinig. Kung ano pong pinapasok nyo dyan, doon po nabubuo yung faith. Kaya kung ipapapasok nyo rito, chismis, fake news ang puso po ninyo. Fake news yan. 100% po nakakatiyak dyan. Kung ang hilig ng tenga ho natin, yung mga maririnig ho nating paninirang puri, may galit ang puso mo, I am assured 100%. Pero sabi nga po, ngunit sumagot siya, higit na pinagpapala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos. Ano yung pinakinggan niya? Paano bubuti yung dila ko? Paano bubuti yung mata ko? Paano bubuti yung puso ko? Paano bubuti yung pag-iisip ko? Ako po, nagagalak po. Kayo po yung nakikinig ngayon. May mga audience po tayong nakikinig. Yung Bible studies po, alam ko po, sinusubaybayan po ninyo yon. Mahalaga po lahat yan. Kasi dyan mabubuo yung faith po ninyo. Alam niyo po ako, wala akong nagpipreach na pastor sa akin Ang ginagawa ko ho, pinakikinggan ko lahat ng mga tamang pastor ho, sa Facebook. Dati pinakikinggan ko lang yung mga doktrina talaga, malalalim po. Nawawala yung spirit ng pag-ibig po. Kaya kailangan nakikinig ka rin po sa mga preacher nagtuturo po ng mga bagay na praktikal. Nakikinig po ako kay John MacArthur. Binabalansi ko po dito po kay Pastor Saking, Kasama po ito pong si Pastor Ed Lapis. Nadidevelop yung pag-ibig mo, nadidevelop yung karunungan mo sa Biblia, at hindi maliligaw yung tao na makikinig sa iyo. Pero salang-sala ko yung pinakikinggan ko Minsan nakapakinig po ako. Lahat ng mga pastor yayaman wala na yan. Basta mga ganyan-ganyan, ayoko ng ganyang preaching.
Sabi po nung isang pastor, magpamiyembro kayo sa iglesia namin. Inex ko na, ayoko na to. Kulto yan, kulto. Sabi po nung isa, gumawa tayo ng mabuti, tuparin natin lahat ng utos, maliligtas ka. Ay, ex na yan, di nga tayo makakatupad ng utos eh. Tapos yung isa nagpapahayag siya. Sabi kong gano'n, napakaganda ng pinapahayag. Gano'n, sabi niya gano'n, ang tao po, huwag tayong masyado pong nakarely dun po sa sinasabi ng Biblia kasi pwedeng maging idolatry po ang verse per verse because you will develop a very judgmental heart. Aba, sabi kong gano'n, panibagong aral ito Meron kasi magagaling sa Biblia, pero sa sobrang galing sa Biblia, didibatihin kanila. Impyerno yung kapatid. Bakit impyerno yon? Nawala ho yung pag-ibig sa kanilang puso. Ang tingin nila sa lahat ng tao ho, mali kung hindi sasama sa kanila. Kita nyo ho yun? Kaya maganda ho, balanse. Pero magtanong ho muna kayo kung wala kayong discerning spirit, Baka mamaya ho, Pastor, pwede ho bang pakinggan ito? Sino po yan? Si Daniel Rason. Ay, magtanong muna ho kayo sa akin, kapatid, o kaya tignan nyo muna yung bunga. Tignan nyo muna yung bunga. Alam nyo, bilang pangwakas, ganito po ang sabi ng Panginoon. Lahat ng bahagi ng ating katawan, templo niya, yung mata, yung tenga, yung puso at isipan po natin, maging yung ating mga labi, templo ng Diyos. Gaano kamahal ka binili ng Diyos para ang templo na yan ialay sa Kanya? Sabi ng unang Korinto 6:19 hanggang 20, hindi ba ganinyo alam ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? At ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you are bought at a price. Therefore, you should honor God with your body. Tumayo po tayo lahat, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Ama naming makapangyarihan, patuloy na nagpapasalamat po kami from the top of our head to the soles of our feet. We are imperfect individuals, Panginoong Ama. Pero nagpapasalamat kami sa mga paalaala, ang mga naririnig namin na hindi mahalaga, i-rebuke namin, Panginoon. Mas maraming mahalaga na dapat pakinggan ng tengang ito, lalong-lalo na ang mga aral nyo. Ang mga mata po namin na nagiging mapanuri at nagiging patuloy po na pintasero, Lord, nire-rebuke namin. Every time na iinggit ang mata namin, nire-rebuke namin at bigyan nyo kami ng isang mata po na talagang nagnanais magbasa ng inyo pong mga salita. Every time na gustong-gusto naming mamintas, manlibak ng kapwa, o kaya magsinungaling, magmura, o magsabi po ng mga pamimintas, lalo-lalo ng kritisismo sa aming mga paligid, paalalahanan niyo po kami kung ano po ang laman ng puso sa pong bumubukal sa labi. Kaya Panginoong Diyos, gamitin niyo po ang aming mga puso, ang aming dila, ang amin pong mga mata, ang mga tenga po namin, ang buong isipan namin para sa iyong ganap na kaluwalhatian. Gaya ng inyong sinasabi, Panginoon, sa Colosas 3:17, kung kami man po ay magsasalita, kung kami man po ay gagawa, lahat ng bagay ay gawin namin para sa ikaluwalhati ng aming Panginoong Diyos. Hindi na po kami bumabata, Panginoong Diyos. Dapat po'y nagmamature kami at mga karni na po ang aming kinakain. May mga bagay po na hindi na po katakam-takam sa aming panlasa sa mundo na ito. Ang mga chismis, ang mga pagkainggit, ang mga pagkakabahabahagi, ang mga pag-aawayan, ang pagmumura, ang biglaang pagkagalit, ang kawalan ng pag-ibig sa kapwa. Panginoong Ama, gaya ng sinabi mo kay Propeta Ezekiel, ang aming puso na masuwayin, bibigyan niyo po ng isang pusong masunurin. Maraming salamat, Ama. Pagpalain niyo po ang inyong lahat ng lingkod. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos.
Ngayon naman po, dadakot po tayo para sa ating Lord's Supper. Tinatawagan na ang mga ashret para po i-distribute. At tinatawagan ko rin po ang ating mahal na pastor para pangunahan po ang gawaing ito. Ay, meron na po. Praise God. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Ngayon po ay unang linggo po ng buwan ng Marso at gaya po ng atin pong ginagawa, inaalaala po natin ang sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. May nagtanong po sa akin, ano ba ang halaga nun, Pastor? Ano ho? Talaga ho ba na si Jesus po ay bumababa sa tinapay at siya po, ang dugo niya po ay bumababa? Hindi po ganun, kapatid. Ano ho? Hindi po natin pinangahawakan yung transubstantiation na tinatawag sapagkat ito po ay alaala. Gaya ng sinabi ng Bible, gawin ninyo lahat ito bilang pag-alaala sa akin. So remembrance po ito. Pero ang akin pong napatunayan, ang mga umaalaala po kay Kristo, may kagalingang pisikal. I have witnessed this in Puray, na yung isang kapatid po na may trangkaso, nung pagkakain ng tinapay, umalis ho yung trangkaso talaga. Ano man ho yung mga karamdaman natin, baka ho, sabihin na natin, tumataas yung sugar natin, uric natin, o kaya po ano. Ipagkatiwala nyo sa Diyos. May magagawa po ang Diyos ngayon, kapatid. At bilang pag-alaala po sa Kanya, una nating ginagawa po yung paghingi po ng kapatawaran. Bago po natin alalahanin po ang Diyos sa banal na hapunan na ito, inaanyahan ko po na tayo po yumuko. Pasaliksik lang muna po tayo kahit sa tahimik na paraan po. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. 2,000 taon na po nakakaraan, si Kristo po ay nag-alay ng kanyang katawan. At yung kanya pong katawan na nakabayubay po sa krus ng Kalbaryo, ay kanya pong ipinagkaloob base po sa nais ng ating Ama na kung sino pa ang maglalagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus, ay hindi po parurusahan ng Ama, kundi bibigyan po ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sama-sama nating hawakan ng tinapay. Sabi po ng kasulatan sa Mateo 26, dito po sa 26 hanggang 28. Habang sila'y kumakain, kinuha ni Jesus ang tinapay, pinagpala niya ito, at kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kunin ninyo ito at kainin, sapagkat ito ang aking katawan. Purihin ka, Panginoon, sabay-sabay po natin kainin. Purihin po ang dakilang Diyos. Ngayon po, sama-sama po nating hawakan ang saro. Praise God, hallelujah.
Sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 22, kung hindi po tumigis o pumatak ang dugo ni Jesus, hindi po tayo kailanpaman mapapatawad ng Diyos. Kaya po sa araw na ito, pasalamatan po natin si Kristo dahil sa kanya pong dugo, tayo po'y makakaharap ng banal, malinis at walang kapintasan sa Ama. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sabi po ng kasulatan, kinuha niya ang saro at siya'y nagpasalamat sa Diyos. Ibinigay niya ito sa kanyang mga disipulo at sinabi niya, uminom kayong lahat dito sapagkat ito ang aking dugo. Ito ang aking dugo na bagong tipan at ito'y mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sabay-sabay po nating inumin. Ama naming makapangyarihan, niluluwalhati at pinapasalamatan ka po namin. Maraming salamat po. Ang lahat ng papurit pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ay, nailagay ko. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay nabusog sa salita ng Panginoon. Ngayon naman tayo ay magbibigay ng kaloob upang maipakita natin sa Panginoon ang ating pagmamahal sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na kami ay binigyan mo ng karunungan at katalinuhan. Sa umagang ito, pinaalala mo sa amin na patuloy na kami ay magkaroon ng kalinisan sa aming pag-iisip, sa aming salita, sa aming paningin at sa aming pandinig, O God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy bigyan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na maipakita ang aming pagmamahal sa inyo sa pamamagitan ng aming pagkakaloob. Sabi mo nga po, O God, sa inyong mga salita, O Lord, ang nagkakaloob ng kapiranggot ay mag-aani ng kapiranggot at ang magkakaloob ng sagana ay mag-aani ng sagana. Sinabi mo din po sa Malakias, Panginoon, na subukin ninyo ako kung kayo ay magtatapat sa inyong pagkakaloob. Aking bubuksan ang durungawan ng langit upang ibuhos sa inyo ang pagpapala na walang sukat kayong kalagyan. Maraming salamat, O God, sa mga paalalang ito. Tunay nga po na alam po namin na ang mga kaloob na ito ay hindi mo kailangan dahil kayo po ang may-ari ng lahat ng bagay. Maging ang aming buhay, O God, ay sa inyo po nagmula, Panginoon. Ito'y gagawin po namin upang matugunan ang mga pangangailangan sa inyong iglesia, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga anak mo na maging daluyan ng iyong pagpapala sa umagang ito, O Lord. Dalangin namin na pagpalain mo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, O God. Ibalik mo po ito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw, O God. Maraming salamat, Lord, sa mga trabaho, sa mga negosyo. Patuloy na pagpalain mo po ito, Panginoon. Doon sa wala pa po na kakayahan na magkaloob, O Lord, we pray na ipagkaloob mo po sa kanila ang desire ng kanilang puso, na magkaroon din sila ng trabaho, Panginoon, upang maging daluyan din ng iyong pagpapala. Panginoon, ang mga kaloob na ito ay pinapanalangin po namin na ito'y magamit sa ikalalago ng iyong ubasan lamang, Panginoon. Maraming salamat sa mga pagpapala. Maraming salamat sa kalakasan at kagalingan na patuloy na pinapadama mo sa mga anak mo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. May galak sa aking pagbibigay, buong puso ay aming inaalay. Ang
Para naman po sa ating birthday celebrants at anniversary. Sa March 9, si Sister Irma Talag. Yes. At sa anniversary naman po, yes, kami po yun. Sa March 8 po, yan. Kami ang unang kinasal ni Pastor. Okay. Tinatawagan ko po si Ate Emmy para po sa mag-lead ng prayer. Ay, kilig po talaga sa anniversary ng mag-asawa. Sige po, tinatawagan po yung mga magdaraos ng anniversary at birthday po. Punta po tayo dito sa harapan at meron po pala tayong bisita po, dadalaw tayo ni Brother Jim po ba siya? Brother Jim de la Rosa, welcome back po sa ating iglesia. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon na kami ay iyong nadalaw sa umagang ito. Maraming salamat. Sige po, extend po natin ating mga kamay sa nagdaraos ng kaarawan at anibersaryo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo na nagdaraos ng kaarawan. Ninang Irma po, patuloy po siyang bigyan ng kalakasan ng katawan, kagalakan sa kanyang pagpapagamit sa paglilingkod sa inyo, sa kanyang mission ministry, Panginoon. We pray, Lord, na pagpalain mo po siya patuloy sa ng kanyang mga mahal sa buhay, O God. Maraming salamat sa kalakasan na binibigay mo sa kanya sa araw-araw, O God. Maraming salamat sa kanyang generosity, Panginoon, na patuloy nagiging daloyan na yung pagpapala sa inyong iglesia, O God. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo pa siya ng maraming taon, Panginoon, na punong-puno ng pagpapala, O God. Bless mo po siya, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, Lord. Maraming salamat din po sa buhay ni Sister Vicky, ni Brother Andrew, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang pagdaraos ng wedding anniversary, Lord. We pray, Panginoon, na marami pa nawa ng pagpapala ang ibos mo sa kanila. Marami pang mga wedding anniversary na kanilang isi-celebrate, O God. Dalangin namin na patuloy mo silang magamit sa inyong ubasan, sa inyong iglesia, O God. Patuloy mo silang buklodin ng iyong pag-ibig, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na maging daan sila ng mga karunungan at katalinuhan na patuloy na install sa kanilang mga anak, magiging modelo at isang mabuting halimbawa sa kanilang pamilya, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Lord, sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para naman po sa ating announcement, ang Bible study every Wednesday, 7 o'clock in the evening, sa ating pong Facebook page. And yung prayer meeting every day, 5 a.m. to 6 a.m., every Friday, Saturday, Monday, 8 p.m. to 9 p.m. via Facebook Messenger. And for those who would like po na maka-join doon, please message si Tita Emmy, ating prayer leader, para ma-add, or Pastor Archie and Pastor Megs. And sa further announcement at ang closing prayer, pinatawagan ko po ang ating mahal na pastor, Pastor Archie. Po ngayon. At meron po tayong mga programa po for the Holy Week. I-announce na lang po namin dahil ito po ay pagpupulungan po mamaya para maging maayos po ang programa natin para po sa Holy Week. Ano po yun? March 25 hanggang March 30. Sige po, tayo po lahat po ay tumayo at tanggapin natin ang pagpapala, ang gabay at ang pag-iingat ng aming Panginoong Diyos. Muli, Ama, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga pangaral ninyo that we offer ourselves as a living sacrifice, holy and pleasing unto your sight. Salamat po sa paalaala dahil napakalapit na ng pagdating ninyo, napakalapit na po, Panginoon, ng
pagtawag ninyo sa amin. Kaya napakaganda po ng mga mensahe na maglinis kami ng aming kasuotan, Panginoong Ama, sapagkat bibigyan nyo kami ng karapatan na pumasok po sa inyo pong banal na lungsod. Salamat po, Panginoon, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu. Panginoong Ama, gaya po ng binitawan ni Moses in the book of Numbers, chapter 6, verse 24 to 26. Binibitawan ko po ang lahat ng blessings na ito sa lahat ng mga kapatiran at mga nakikinig po ngayon online ng Peace of Harvest Christian Ministry. Maraming salamat po. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa kami at subaybayan ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya din ang binitawan ni Haring David sa aklat po ng awit, doon po sa 23:6, Ama, binibitawan ko po sa lahat ng mga kapatiran at mga hinirang niyo po ang kanya pong mga salita, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Amen and amen. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipili upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Tunay na pagsamba ang alay ko. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipili upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Tunay na pagsamba ang alay ko. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipili upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Tunay na pagsamba ang alay ko. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa sa atin. Magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon. God bless us all. Magbatian po ang bawat isa. Hallelujah, Lord. Paglilingkuran, aming hahandugan, ang Panginoon Jesus. Okay, buti ng Panginoon. Okay, buti ng ating Diyos. Laging sapat, di nagkukulang, tapat, kailan pa man. Paglilingkuran, aming
pinagmumura